Sinalanta ng malakas na bagyo ang bansa. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang bayan ng Malauli kung saan marami ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Kapag may ganitong dilubyo, normal na ang pagdagsa ng mga relief goods sa kani-kanilang nasasakupan. Pero sa Malauli, inamag na lang ang mga bigas at pagkain ay hindi pa ito na ihahatid sa taong bayan. Nauna pa ngang magbigay ng tulong ang mga TV network. Panay tuloy ang reklamo ng mga tiga roon at hinahanap kung nasaan na nga ba ang gobyerno nila. Halos ito ang katanungan ng lahat. Karamihan sa kanila. Hindi pa kasi nagpaparamdam sa kanila ang sariling mayor mula nang sirain ng bagyo ang kanilang lugar. Habang nag-iisip ang mga tao kung ano kaya ang pinagkakaabalahan ng gobyerno nila, si Mayor Oreo Malayuan ay kasiping sa kama ang isa sa mga konsehal nito na si Miranda Viray. Walang nakakaalam sa relasyon nilang dalawa. Hindi rin ito pwedeng makalabas sa publiko, lalo na't senior na si Mayor Oreo habang si Miranda naman ay 24 anyos pa lamang. Napakalayo ng agwat ng edad nila. Oras na naman na. Sa sobrang abala nila sa pagmamahalan sa isa't isa, nakalimutan na nila ang mga taong nagugutom sa labas. Nang banggitin ni Miranda ang tungkol sa mga relief goods, ay doon palang naalala ni Oreo na hindi pa pala nila na i-distribute ang mga iyon. Kasama ang mga tauhan ay pinuntahan nila ang bodega kung saan nakatambak ang mga relief goods. Laking gulat nga nila dahil karamihan sa mga ito ay nasira na. Ang mga bigas ay malapit nang mabulok at ang mga pagkain kung hindi napanis ay dinaanan na ng daga. Sayang naman ang mga ito, komento ng isang tauhan. Basta, bilisan nyo nang ipamigay ang mga yan. Mariing utos ni Mayor Oreo. Boss, ipapamahagi pa ba natin to? Mukhang malapit nang masira eh. Tsaka yung iba nga po may mga butas na dahil ngat-ngat na po ng daga. Nangangamoy na ba? Hindi pa naman, di ba? Kaya bago palang mabulok yan, i-distribute nyo na. Wala akong pera ngayon para palitan lahat ng mga yan. Sige na. Kapag ganoon na ang boses ng kanilang amo, ay kailangan na talaga nilang sumunod kahit labag sa kanilang prinsipyo at kalooban. In short, wala na talaga silang nagawa para kontrahin ang mayor. Sa wakas at tumugon din ang kampo ni Mayor Oreo sa mga tao. Gayon na lamang ang tuwa ng lahat nang magsimula na silang mamahagi ng mga bigas at pagkain sa bawat kabahayan. Nang araw ding iyon, nakatanggap pa nga ng donasyon si Mayor Oreo mula sa ibang bansa. Isa itong malaking pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. At ayon sa sponsor, gamitin daw niya ito para makapagpamahagi pa ng mas maraming tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pero ang buong pondo ay ibinulsa lang ni Mayor Oreo. Ang iba, ipinamahagi naman niya. Pero sa mga kamag-anak niya na nasa ibang lugar pa, pinaghati-hatian lang din nila ang natanggap na pondo. Mula nang maihalal si Oreo sa posisyon ay payaman siya ng payaman
habang ang lugar na nasasakupan naman niya ay pahirap ng pahirap. Nagpatayo nga siya ng ospital at eskwelahan, pero pareho namang winasak ng mga bagyong dumating ngayon sa bansa. Isa sa kahinaan niya ay ang mga ganitong pangyayari. Kapag may dumarating na delubyo o trahedya ay umiinit talaga ang ulo niya dahil kapag marami ang napinsala ay obligado na naman siyang magbigay ng tulong at magpaluwal ng pera. Oo, magaling nga talaga siya sa pagpapatayo ng mga istruktura o pagpapagawa din ng mga kalsada sapagkat sa paraang ito lamang niya nakokontrol kung gaano karami ang perang ilalabas niya. Ngayong maraming bahay ang winasak ng bagyong dumating sa lugar nila, kinakailangan talaga niyang maglabas ng maraming pera upang matulungan ang lahat ng naapektuhan. Kahit labag sa loob ay napilitan siyang bawasan ang pondong natanggap niya, pero kung bibilangin ay lubhang napakaliit pa rin ng halagang ibinigay niya. Nang maubos nga ang relief goods ay wala pa nga sa kalahati ang bagong supply na naihanda nila, kaya talagang napilitan na lang ang kampo niya na mamigay ng mga sardinas at noodles dahil ito lang ang pasok sa budget na ibinigay sa kanila ni Oreo. Ang iba tuloy sa mga tiga roon ay napilitan na ring dumayo sa kabilang bayan para doon na pumila. Mas malaki naman kasi di hamak ang bigayan ng tulong doon. Ang mga pagkain pa ay nakalagay sa isang malaking kahon at sapat talaga para umabot ng 1 linggo. Bukod pa rito ang 1 sakong bigas at 8,000 piso na ipinamimigay sa bawat kabahayan. Doon na tuloy napaisip ang ibang residente ng Malauli. Bakit sa lugar nila hindi ganito karami ang ipinamimigay? Kung meron mang ipinamimigay, bakit puro sardinas at pansit canton na lang? Ilang beses nang sinabihan si Mayor Oreo ng kanyang mga tauhan na malapit na ring maubos ang second wave ng relief goods nila. Kailangan daw ulit nila ng bagong budget para mabigyan ng tulong ang kalahating porsyento ng mga tao sa kanila. Pero dito na sumigaw at mas lalong uminit ang ulo ni Mayor. Hindi pa ba sapat yung mga binigay natin? Grabe naman! Ang tatakaw naman nila! Kung ganyan, sabihan nyo na lang sila na maghintay sila dahil hindi minamadali ang tulong. Pinag-iisipan ni Oreo kung babawasan na naman ba niya ang ibinulsang pondo para tugunan ang matinding gutom. Hanggang isang araw, sunod-sunod ang mga taong nagkasakit sa lugar nila. Marami na rin ang isinugod sa ospital dahil sa di umano'y food poisoning. Ayon sa mga doktor, baka may nakain daw silang sirang pagkain na siyang nagdulot ng pagsusuka, pagtatae at pagsakit ng tiyan ng marami. Ang iba tuloy ay nagkaroon pa ng komplikasyon at sa kasamaang palad, ang iba naman ay nangamatay. Ang itinuturong dahilan ng iba ay ang first wave ng relief goods na ipinamahagi ng kampo ni Oreo. Ayon sa ibang mga residente, napansin naman na daw nila na medyo hindi na maganda ang kondisyon ng bigas at ang mga pagkaing natanggap nila, pero dahil sa labis na gutom ay napilitan na lamang silang tanggapin ito. Napatunayan iyon ng iba matapos makita ang biglang pagkasira ng natirang bigas at pagkain sa unang relief na natanggap nila. Kaya nang kumalat ang tungkol dito, muli na namang narinig ni Oreo ang tahol ng mga taong galit ngayon sa kanya. Bisit na bisit tuloy siya. Nagtataka pa kung paano nalaman ng mga ito na sira na ang ibang pagkain dahil sa tagal na pagkakatambak sa bodega.
Boss, baka hindi kayo na-inform. Marami sa kanila ang na-ospital. At yung unang relief na ipinamigay natin, yun yung tinuturo nilang dahilan kaya kumakalat yung food poisoning dito sa lugar natin ngayon. Bullshit! This is bullshit! Komento na lamang ng mayor. Wala ako sa mood mag-isip ngayon ha. Basta, kayo na munang bahalang sumagot dito. Gawan nyo na lang ng paraan ang lahat ng to. Tumitindi na ang kahirapan sa lugar pero si Mayor Oreo ay nakakulong lang sa mansyon niya kasama ang konsehalang si Miranda. Lagi niya itong katabi at kalampungan sa kama. Kapag natapos yung termino ko, doon na tayo sa Amerika maninirahan ha. Gustong gusto ko na kasing lisanin tong bayang ito. I can't take it anymore. Ani Oreo sa babae. Habang busy sila sa pagpapasaya sa isa't isa, hindi na rin nila namamalayan ang kababalaghang nangyayari sa labas. Ang mga tao ay parang mababaliw sa sobrang gutom. Napilitan na silang kumain ng mga ligaw na hayop sa daan. Mula nang makarecover ang karamihan sa mga nalason sa sirang relief goods ay may nagbago sa kilos nila. Naging agresibo sila at hindi na makausap ng maayos. Isang lalaki ang may dalang palakol at bigla na lang tinabas ang ulo ng kapitbahay nito at pagkatapos ay nilapa ang katawan. Gulat na gulat ang pari nang mabalitaan ng tungkol doon kung kaya't, Diyos ko, nabuhay na naman ang kasaysayan ng mga abong-abong. Alam ng pari ang malagim na lihim ng bayang iyon. Noong unang panahon ay unang nanirahan doon ang mga tribo na kung tawagin ay abong-abong. Dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga sakuna ay dumanas ng labis na gutom at kahirapan ang buong tribo. Dumating sa punto na natuto na silang kainin ang sarili nilang katribo para lang maibsan ng pagkalam ng sikmura. Nakalimutan nilang bigla ang kanilang pagsasama. Lahat ay gustong mabuhay kaya kahit sarili nilang pamilya ay kinain na rin nila. Ang pangyayaring ito ay laging nauulit tuwing sasapit ang taghirap o taggutom sa bayan ng Malauli. Tila ba naging sumpa na ito dahil sa kagagawan ng mga sinaunang tribo na napilitang kainin ang isa't isa para lamang mabuhay. Ito ang isang bagay na hindi alam ni Mayor Oreo. Wala naman talaga siyang alam sa madilim na kasaysayan ng Malauli. Basta't ang alam lamang niya ay ang sarili niyang tagumpay sa mundo ng politika. Hanggang isang araw, nakarating na rin sa kanya ang balita tungkol sa di umano'y pagbabalik ng mga abong-abong. Napatanong pa siya kung ano daw ang mga iyon at kung saan patungkol iyon. May pinakitang video sa kanya ang isang tauhan. Sindak na sindak siya roon nang makita kung paano mag-away-away ang mga tao sa labas at parang hindi na nga sila mga tao kung kumilos. Hindi na rin alam kung dapat pa ba silang tawaging tao. Hindi maiwasang mangilabot ni Oreo habang pinagmamasda ng itsura ng mga ito.
Tila nagiging halimaw na nga ang kaanyuan nila sa labis na gutom. Lahat ay gagawin para lamang makakain. Halos masuka-suka na nga siya nang mapanood ang buong video at sa kung paano kainin ng mga ito ang isa't isa. Sa tagal niyang nagkukulong sa mansyon ay hindi na rin niya namamalayang ganito na pala ang nangyayari sa labas. Doon pa lang sinabi sa kanya ng tauhan ang tungkol sa sumpa ng bayang ito. Kung saan nga nagiging aswang ang mga tao kapag nakakaranas ng matinding gutom at hirap. Ginagawa nilang pagkain ang isa't isa para lamang matuldukan ang pagkalam ng sikmura. Hindi na kinaya ni Oreo ang nangyayari sa kanyang lugar. Kaya ng araw ding iyon ay agad-agad pinaayos niya ang kanilang flight patungo sa Amerika at nagdesisyon na lilisanin na ang bayang ito. Medyo na-delay pa nga ang tiket nila kaya inabot sila ng gabi sa paghihintay. Pagkatapos na mag-empake ng mga gamit ay sa likod na sila ng bahay dumaan. Ngunit paglabas ni na Oreo at Miranda sa mansyon ay bumungad na sa kanila ang daan-daang mga aswang sa paligid. Ang iba ay nasa taas pa ng mga puno at ang iba ay nasa bubong na nila mismo. Doon lang nila napagtanto na matagal nang nag-aabang ang mga ito sa paglabas nila at sa pagkakataong iyon, wala nang nagawa ang dalawa para iligtas ang kanilang mga sarili. Natikman nila ang kalupitan ng mga taong nasa ilalim ngayon ng sumpa na nagmula sa tribo ng Abong-Abong. Hindi lang sina Oreo at Miranda ang nilapa ng buhay. Pati ang ilang mga tauhang naabutan ng mga aswang ay hindi rin nakaligtas. Lahat sila ay nagsilbing pagkain ng mga gutom na aswang. Ang mga taong naging dahilan ng paghihirap ng bayan ay ang naging pagkain pa ng mga nilalang na hayok sa laman. Ginawa nilang pagkain ang mga taong naging dahilan ng kanilang gutom at kahirapan. Hindi inakala ng lahat na pagkalipas ng mahigit 100 taon ay muling mauulit ang madilim na kasaysayan sa bayan ng Malauli. Nabuhay muli sa mga taong iyon ang sumpang iniwan ng mga abong-abong. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.